Magandang gabi. At ito naman ang episode 2 ng ating pan-Netflix na series na exclusive story. Exclusive story po natin ito, patungkol po ito sa kapatid ng beauty queen na si Aurora Gayoso Sevilla. Ang kapangalan ng kapatid niya ay na-involved dito sa kwento natin ay si Arthur Gayoso Sevilla Jr. Isa na po siya ngayong bilyonaryo. Naging bilyonaryo po siya dahil po sa kanyang pwesto sa customs. Naka-assign siya, pinakahuling assignment niya, siya pong customs collector sa Cagayan de Oro City. Na malamang siyang kausap ni Michael Yang. Siyang kausap, mga kausap niya doon ay puro mga smuggler na mga Chinese. At saka agricultural smuggling, na pinakamatindi dito sa ginagawa niya. Ay magandang gabi, Really Assist you. Ito pamaskong handog ko ito sa mga Pilipino para sa kampanya natin na hindi lamang po sa flood control, walang binatbat yung flood control. Dito matindi sa customs. Ito po yung ating topic ngayon ay ulitin ko lang, si Arthur Gayoso Sevilla Jr. Kapatid po siya ng buong buo ni beauty queen na Aurora Gayoso Sevilla na naging artista rin. So hello Shirley Dalafu. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po siya. Ipakita ko muna ang kapatid niya na maganda. Para naman siya yung point of interest kasi natin eh. At sa totoo lang, sa sunod, sa ibang episode, itatakel ko kung paano nagkapwesto ito si Arthur Sevilla Jr. At dahil din sa ganda ni Au. Kumbaga, ito ang sitwasyon na ang ganda mo ay ginamit mo sa pagnanakaw. Okay? So ito po yung dating si Aurora Sevilla. Mga title din, The Untold Story, mala teleseryeng buhay ni Aurora Sevilla. Yan po siya. So, ngayon, having said that, let us now proceed to his brother. Ngayon, kahapon po, ako'y nagpalabas ng kanyang first episode nito na pang Netflix ko sa aking vlogging ay inintroduce natin na si Arthur Gayoso Sevilla Jr. ay yumaman, naging bilyonaryo dahil sa smuggling at siya po yung hepe o collector ng Cagayan de Oro City Port. At ang kanyang diskarte po ay ganito. Ay dahil sa siya yung collector, kaibigan niya po lumalapit sa kanya yung mga smuggler. Mga may parating kumbaga kung tawagin. Pero ang matindi rito, yung niyayari niya, yung mga farmers natin, agricultural, sa mga pinag-uusapan natin, mga bawang, sibuyas, manok, bigas, at marami pang iba. Alam mo kung bakit ang ganda ng istorya kapag doon sila papasok? Ay ganito po yun. Kapag kotse lang, kagaya kay Diskaya na pinamimili, ay madali kayong mabibisto diyan. Pero kung ang iyong trabaho ay doon ka mag-engage sa mga bigas, sibuyas, garlic, manok at iba pa, ay madaling maubos pag kinain na ng tao yan na ibenta mo na, hindi mo na mahagilap ang ebidensya ng smuggling. Yan po. Kaya gustong-gusto nila ito. At yumaman ito nitong panahon na inappoint kasi siya ni Lisa Araneta Marcos. Kasi Ilonggo ito. Ilonggo rin si Lisa Araneta Marcos. Kaya malapit sa kanya. Alam mo naman si Lisa Araneta Marcos, sabi pa ni Bulyak Kera Baharlika, ay gusto niyang i-appoint sa customs yung mga marunong kumita, marunong magbigay. So in other words, kikita siya sa customs at kung ano kinikita niya ay ibibigay niya. So
Ito, ipapakita ko po yung mukha nitong si Customs Commissioner. Kunin natin ang mukha niya. Para makilala ninyo, pag makita niyo, hambalusin niyo. Pag makita niyo, kung pakisampal niyo lang para sa akin. Kasi kurakot na numero, bilyon niya kung magnakaw. Ito, dito tayo magano. Pangalan Arthur Gayoso Sibilia Jr. Customs. Naghanap ako ng litrato niya para makilala natin. Ano, reclusive na tao to, hindi nagpa-picture basta-basta eh. Ito po siya ha. O yung close-up niya na litrato. Yung nakaharap. Show all. Ito siya oh. O ipapakita ko sa inyo. Bida pa siya sa harap ni Sa harap ni Secretary Chio Laurel. Ito, papakita ko sa inyo yung litrato niya. Bata to ni Lisa kasi ang gusto ni Lisa Araneta Marcos ni appoint yung magaling magnakaw. O ito, yan, nakita na ninyo? Yung sa kanan, yan si Chio Laurel. Yung sa kaliwa, yan po si Arthur Sibilia. Sa Bureau of Customs siya. So, yan po ang bilyonaryo na magnanakaw. Yumaman sa koleksyon. Kaya siya ngayon po ay sobrang yaman, bilyonaryo. So ngayon, paano siya yumaman? Ganito po yan. Makinig kayo. Sa bigas, ang laki ng kinita niya sa bigas. Sa bigas po, ay ang diskarte niya, halimbawa, usual niya 10,000 metric tons na bigas ang import. So kung 10,000 metric tons, that is equivalent to 10 million kilos. So sa 10 million kilos, ay kung tag 25 pesos, 25 kilos ang kada isang sako, ilang sako ba ito? Sabihin na lang natin sa kilo yan is divided by 50 kilos per kilo per sack. So lalabas na
200,000 sacks. So sa 200,000 sacks, pag ang isang 50 kilos ay magpepresyo yan ng ang totoong presyo niyan is 1,600. So sa 1,600, kung susundin natin ang batas, magkano ang babayaran nung nag-import para maipasok yung bigas na in-import? Kasi base po sa rice tarification law ay ang 50% ang sinisingil. Ibig sabihin 50% kung magkano ang presyo ng bigas na hango sa ibang bansa, kaya karamihan sa Vietnam o sa India o sa Thailand, ay 50% yan ang buwis. So magkano kung 800 pesos sa isang sako? So magbabayad siya ng buwis na 400 pesos. Hindi, 1,600 divided by 2, 1,800 pesos. So dapat ang babayaran 800 pesos. Ngayon, kung i-multiply mo yan po, 800 pesos, i-multiply mo kung magkano dapat bayaran. So 800 pesos times 200,000 na sacks. So ang dapat babayaran ay 160 million. Kung 10,000 metric tons ang order, ang may i-import. So ang babayaran ay 160 billion pesos. Ngayon, para kumita siya, ang isang style is i-deklara niya na 5,000 lang ang dumating. So kung 5,000 dumating, kalahati lang babayaran ng tax. Magiging 400 na lang, divide by 2. So 160 divide by 2, 80 million na babayaran. So ang gagawin niya ngayon, kumukausap niya, ang tagatanggap, ang parating consignee, ay imbento niya na dami na consignee na tagatanggap na bumili. Palabasin niya ang bumili ay Port Salt Trading. Yung Port Salt Trading ay pinangalan niya, nirehistro niya, pinangalan niya sa kanyang classmate at best friend. Hindi ko lang muna sabihin ang pangalan. So nakapangalan sa classmate at best friend niya. Ang ginawa niya, business permits lahat sa pangalan ng classmate at best friend niya. Tapos kukuha sa lahat ng mga taxes, andun bayad sa classmate niya. Tapos ang mangyayari niyan, nagpagawa ng, siyempre may cheque. Lahat ng cheque, pinapirma niya isang booklet doon sa classmate niya. Yan ang ginagawa niya. Tapos ibig sabihin kung mag-issue siya, may bayarin siya, yun ang gagamitin niya na pre-signed. Pinirmahan na ng kanyang best friend at saka classmate, yung mga cheque yung gagamitin niya. So ngayon, kung 160 million ang dapat bayaran, divided by 2, 80 million, palabasin niya, sisingilin niya lang, bigyan mo lang ako ng ano. Kasi hinati niya pinalabas niya na 5,000 lang ang order, imbes na 10,000. So magiging hati lang ang babayaran ng smuggler. Ibabayad niya sa kanya, pinapangalan na kunwari ang bumili ay yung Port Salt Trading. So palabasin niya, 5,000 metric tons lang binili. Tapos magbabayad, palabasin niya ang bayad ay kung the same price at 800 pesos per 1,600 per bag or per sack, ay palabasin niya na ang imbis na babayaran niya ay 160 million, ang gagawin niya, palabasin niya na kalahati lang, 5,000 metric tons lang. So kung 5,000 metric tons, ang babayaran mo ngayon kasi siya naman mag-approve. Wala nang iba mag-inspection. So ang babayaran ay 80 million pesos lang. So pagkatapos niyan, sisingilin niya ngayon yung smuggler ng 120 million. Ang 40 million ibigay niya sa smuggler. So ang 120 minus 80, ang 40 million sa kanya ibubulsa niya. Papalabasin niya na gano'n. Grabe, no? Ngayon kung magparating yan ay sa isang buwan, hindi lang po 5 beses, marami po. At may diskarte siya ganun din sa iba, sa mga sibuyas, Bombay, sibuyas pala sa Ilonggo, Bombay, sibuyas tapos bawang, ganun po sa diskarte niya. Lahat man ng agricultural products. So ibig sabihin, ang mga farmers dun sa Mindanao,
na may mga tanim na palay at mga sibuyas at bawang ay mapipirwisyo. Siyempre, mas mura ang labas ang ano nila. So ngayon, may isa pa siyang style. May isa pa siyang style na kunwari, ano niya, i-undervalue niya. Halimbawa, yung actual na presyo pagbili sa Vietnam ay 1,600, papalabasin niya ng bilhin lang 1,000 lang per sack. So kung 1,000, doon ngayon magbabase ang 50% na rice tarification law na buwis. So ang 50% ng 1,000 ay 500 pesos. Eh kung 500 pesos times kung 10,000 metric tons, ang mangyayari 10,000 hindi 10,000 metric tons times magiging 10 million kilos yan. So divided by 50 kilos kada sako equal, sabi ni Sachs, lalabas po na 200,000 sacks. So kung palabasin niya na mura pang bili, lalabas lang na kung ibis na 1,600 ang presyo, gawin niya 1,000 lang. So 200,000 sacks times 1,000 pesos lang ang times 500 pesos lang ang tax equals, so ang babayaran ay dapat 200 million. So bibigyan na siya ng 150 million, palusutin niya na 100,000 lang ang 100 million lang ang buwis. So ganun po siya kung kumita. So imaginein mo kung dumidiskarte siya na ganun kasi siyang hepe, walang ibang makaka-inspection. Kung sa isang buwan, kung meron siya niyang 20, so 20 na 200 million kikitain niya kasi sa iba pa, ay 1 billion a month ang kinikita niya. 1 billion a month. Ngayon, sa 1 billion naman niya, siyempre makabili siya kung ano-ano. Ang dami niya po nabili niya. Kaya nga kahapon, inilabas ko po ang nabili niya na sa Lipa City na compound na pinangalanan niya na Pleasant Drive. At sa loob ay may mga manok, chicken, na mga roaster farm, ng mga panabong. At saka may mga kabayo. So more than 20 hectares pala to. Akala ko 600 hectares lang. Pero nevertheless, naipakita ko yung litrato ng compound na yon. Ito naman ngayon, ang isa naman sa mga nabili niya ay pinangalan. Ang style niya po, pinapangalan sa ibang tao. Hindi niya pinapangalan sa kanya sarili. So ito ngayon, ang sa Tagaytay, ang binili niya doon sa Pacific Group. Tagaytay, ipakita ko ngayon ang binili niya sa Pacific Group. Pero bago ang lahat, ipakita ko muna yung Pacific Group na gate sa Tagaytay. Ito po yung Pacific Group. Yan, nakita nyo yan? Pacific Group yan, oh. Yan. Pacific Group. Sa Magallanes Drive, sa Tagaytay City. Yan. Malamig dyan. Kahit ngayon, malamig dyan. So, ganun po. Yan po ang kanyang compound. Tapos, ito naman po, yung mga bahay niya. Ilagay naman natin ang bahay niya dyan. Dali Okay, isa-isa natin Papakita ko sa inyo yung bahay niya. Litrato sa loob. Tapos may mga big bike pa. At saka maraming asawa. Panay magaganda lahat ang asawa. Ito. Sa loob ng Pacific Group na yan, ito ang makikita mo sa bahay niya. Ang estimate ko sa bahay na dito, mga 50 million ang halaga.
Yan yung bahay niya. Yan, interior yan ha. Kita niyo, loob niya, bahay niya. Yan ang interior. So, ito pa. Yan ang bahay niya. Kita mo, may Ford pa siya. May ano, hindi ko alam kung anong kwan niya. Ford ata to o Nissan. Ang kanyang SUV, pick up. Yan ang bahay niya. Pamakita mo dyan sa loob. Yan. Ay, nabaliktad to ah. Yan. Sino kaya siya? Ata ito ang naka-shorts. Babaliktad to isa. But anyway, ayan po sa loob, entire, ang luwang. Siya yung nakaupo. Yan, kainan niya. Yan ay, kaibigan niya, yung kasing kalbo na katulad ko. At kita mo may motorbike na mamahalin. Big bike. So, yan po yung kanyang lugar doon sa Tagaytay. So, ganun po siya kaasinsado. So, ladies and gentlemen, nakapangalan po yan sa ibang tao. Wala sa kanya. Kaya, hindi po nakalagay yan sa kanyang salin. Yan na po. Ganun po kung magnakaw ang mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya, mga flood control projects, ganun din sila, mas matindi pa sila magnakaw. Wala rin po, lahat ng mga binili nila po, ay halos makaramihan sa binili nila ay nakapangalan sa ibang tao. Kaya, useless lang ang amlak. Pag mag-amlak-amlak kayo, nakapangalan sa ibang tao. Kaya ano gagawin natin? So, shout out na lang kay Shirley Dalapo, kay Jing Onciano. Good evening po, Attorney Dr. watching from Bahrain. Mabuhay po, sir. Happy New Year, Attorney. God bless you. Noel Riz, bitay na yan. Nelson Laher, sarap ng tawo ng mga magnanakaw sa bayan. Shirley Dalapo, idol po kayo ng asawa ko, si Ramon. Oy, sige, shout out kay Ramon ha. Regards mo ko kay Ramon. Helen Bagyo, Pater Pingas, Ara Sausa, good evening. So hanggang dyan na muna. Yan po ang second episode natin. Gagawin ito parang Netflix eh. May third episode tayo, mga ibang bahay naman, ipipresenta natin. So, okay ba yan? Ibang bahay naman? Siguro naman, idugtong ko muna dito yung aking episode kahapon. Para makita nyo naman yung mga bahay na nakalagay sa lipa. O i-play ko ang iba. Okay? Ito po yung nakaraang episode, ang episode 1. Kumbaga, ang nakaraan. 'Di ba? Para siyempre para Netflix eh, ang nakaraan. Ito po yung nakaraan. Yan ang nakaraan. Yan ang bahay niya sa Lipa City. So, nakita mo yan, bahay niya, oh. Compound. Yeah, what a compound. Sa nakapangalan din yan sa ibang tao, hindi sa kanya nakapangalan. Ano yung Bukbuk? Ano ba yung pangalan? Bulbok Road sa Lipa City. Pagilingin Bata, Barangay Pagilingin Bata. Okay. Tapos, ito nakita nyo, napakalaki. Ilang hektarya kaya itong compound na to? Siguro mga 6 na hektarya to. Ngayon, sa loob nito, ito po yung laman niya sa loob. Makita nyo yung laman ng loob ng ng compound. Just to imagine how rich is he. He is a billionaire. My God. Hindi siya flood control contractor. Wala yan sa kanya, ma-flood control. Wala yan. Small time na kayo pa mag-flood control. Ito siya big time smuggler. Yan. Kita mo kabayo niya. Tapos in the background, mga farm niya sa mga sa mga manok. Talagang super big time to. Yan pa yan pa kita mo?
Ang kanya, yan yung mga makita malapitan, tingnan mo malapitan, yung mga manukan niya. Ang kapares ng manukan, GT's manukan, pero kinakain yung manok doon, dito hindi. Pinapakain ng manok dito. Yan. Ayan, mga manok, Texas lang, panlaban talaga. Oh. Ito po ay nadukot lang namin to sa Facebook page ni Doc RJ Ballesteros. Pasensya ka na, Mr. Ballesteros. One pleasant day at pleasant drive. Ay, nako. Oh, may kabayo. Yan po, makita mo sa loob ng Pleasant Drive compound. Okay? So, yan po ang yaman, tagong yaman. Tagong yaman. Tagong yaman ni Arthur Gayoso Sevilla Jr. At tanong, di ka muna, bago ko sabihin kung paano, ganito po ang sistema niya paano siya kumita. Okay din, nasabi ko na. So, yan po yung pangalawang episode, unang episode. So, napaalam na ko sa inyo. Abangan nyo naman ang third episode bukas. Exposure of corruption. Maya pabenge, mga kabalen. Naimbaga bigat. Hindi. Naimbaga rabim. Kada kayo amin. Ara Sausa, good evening, attorney. Pati Pingas. Kaya kulilat ang Pinas sa ASEAN countries. Helen Baguio, Shirley Dalapo. Yan Noel Ruiz, tingnan nyo. Cloud, exposure kayo. Yan muna. Maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo naman bukas ganitong oras ang pangatlong episode. 11:00 ng gabi.